Mga kabayan, dahil sa ginawang sanksyon ng Amerika laban dito sa mga judges at prosecutors ng International Criminal Court o ICC, tila tuluyan ng mapaparalisa ang operasyon ng ICC dahil sa pinagdadaanan nitong krisis pinansyal. Ayon kay Atty. Harry Roque, dating legal counsel ni FPRRD, posibleng ito na ang paraan na ginawa ng US at Russia para tuldukan na ang banyagang hukuman at tuluyan ng mapauwi sa bansa si dating Pangulong Duterte. Kung talagang susuko ng ICC dahil sa financial sanctions at dahil nga dito sa kaso na sinampa at hunusgahan na guilty ang prosecutor at mga judges ng ICC, no? Alam mo, anytime pwede magpadala ang Russia ng mga tao para arestuhin yung mga judges na yan at prosecutor na yan at sasabihin nila na that's within our powers, no? Kasi nga yan ang mangyayari kapag nagpupumilit ka na magkaroon ng jurisdiction na wala naman talagang jurisdiction, no? So sa akin, ang mabuting balita kay Tatay Digong ay baka ito maging dahilan para tunay nang mawala ang ICC at maging dahilan sa kanyang pagpapalaya. Ayon pa kay Roque, doble dagok ang nangyayari sa ICC sa ngayon dahil bukod sa crisis pinansyal ay wala na rin silang akses sa Google at computer program kung saan ay hindi na rin sila makakagamit ng email na pangunahing kailangan bilang isang hukuman. At masakit yan dahil mawawalan ka ng kontrol sa iyong kita, lalong-lalo na ang mga sweldo ng mga judges ay in US dollars at sila ay mga hindi naman taga Netherlands, no? So kinakailangan magpadala ng pera sa kanilang mga kanya-kanyang bansa, hindi na nila magagawa yun. Pero talagang masakit na nangyari sa kanila kasi wala na silang Google, wala na silang computer programs man lamang, ang kanilang email, Proton Mail, no? Pero mahirap talaga ang kanilang kalagayan ngayon at kaya nga ako, sinasabi ko bilang ng araw ng ICC, hindi na po pwede magpatuloy at sana nga lang, tunay ng pumanaw ang ICC sa lalong mabilis ng panahon nang mapauwi pa si Tatay Digong na 80 na nga po. Isa rin sa mga dahilan para magpabagsak sa operasyon ng ICC ay ang patuloy na pagkalas ng iba't ibang bansa na kasapi nito. Nauna nang napaulat sa mga pahayagan na wala ng tiwala at hindi na makatarungan ang ginagawang aksyon ng ICC sa mga nililitis ito dahil sila mismo ay lumalabag sa kanilang mga jurisdiksyon. Lalong mapapabilis ang pag-alis ng mga bansa sa ICC kung magpapatuloy ang kaso laban kay Tatay Digong. Having said that, I am encouraged by the recent decision of the ICC inviting further observations from the prosecution and the Counsel for the Victims on the issue of jurisdiction. Kasi sa totoo lang, sumagot na sila. Pero nais pang madinig ng korte ang mga argumento ng prosecutor at ng abogado ng mga biktima. Ibig sabihin, talagang pinag-iisipan ng korte kung paano didesisyonan yung motion to dismiss si Tatay Digong for jurisdiction. Kasi nga ang implication yan, pag nagpumilit ang korte na wala na talaga siyang jurisdiction, asahan nyo, mas marami pang bansa ang bibitiw sa ICC. Sa huli, sinabi ni Roque na kung hindi pakakawala ng ICC, itong si Tatay Digong ay posibleng tuluyan ng maubos ang mga bansang kasapi nito dahilan upang magsara ng tuluyan ang nasabing hukuman. Well, kaya nga po sinasabi ko ay mas mabuti pa sa ICC na i-dismiss na ang kaso kay Tatay Digong dahil pag hindi nila dinismiss yan at malinaw-malinaw, talagang hindi nagsimula ang preliminary investigation sa loob ng isang taon matapos magbitiw ang Pilipinas, mas marami pang magbibitiw. Dahil nga hindi papayag ang mga bansa na babaliwala ang kanilang soberenya. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.